Linggo itong patungkol sa impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, at kung tama ang sinasabi ng ating Senate President na si Chis Escudero na hindi pa ito dapat maumpisahan dahil ito ang sinasabi ng batas, ito ang sabi ng konstitusyon, dapat ay mag-abide tayo dito. Ito ang dapat nating sundin. Hindi po pwede dito yung kagustuhan o kapritsyohan lamang ng mga tao. At mahalaga na ganito ang pairali natin sa iglesia. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito ang ating tindigan. Hindi po pwede yung kung ano lamang ang kaisipan ng tao. Pero hindi ibig sabihin ng pagtindig sa salita ng Diyos ay ang kawalan ng pagsasaalang-alang sa pananaw o opinyon ng iba. Hindi po. Kung minsan sa kabila na ikaw ang tama, pero dahil sa iyong kapatid, hindi mo ipipilit ang iyong sarili. Hindi ibig sabihin ng pagsasaalang-alang sa kapatid ay pagsuko sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi. Pero dahil sa pagsasaalang-alang sa iyong kapatid, ay kung minsan ay ikaw ay lumulundo sa anumang iyong tinitintigan, at napakaganda na makita natin ito sa iglesia. At ganito ang makikita natin kay Pablo, kaya sa ating pagpapatuloy ng ating serye na ating inumpisahan ng isang linggo, muli ay iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tayo ay nasa kabanata siya ang ating tinutunghayan. Ang pinakateksto natin na aking ibinigay ay mula talatang 15 hanggang 18, ngunit isinama ko muli ang talatang 12. So unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata siyam, umpisa natin sa talatang 12 at tatalon tayo sa talatang 15 hanggang 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayon may hindi namin ginagamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Talatang 15. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gayon ang mangyari sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang saysay ng sinuman ang aking pagmamalaki. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-abag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko ng maluwag sa kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi maluwag sa kalooban, isang pangangasiwa ang ipinagkatiwala sa akin. Ano kung gayon ang aking gantimpala? Ito lamang, na sa aking pangangaral, ang ebanghelyo ay ginawa kong walang bayad, upang hindi ko maggamit ng lubusan ang aking karapatan sa ebanghelyo. Ang ating yung tekstong ito ay bahagi ng ikalawang concerning ni Pablo sa kanyang unang sulat dito sa mga Korinto, mga taga-Korinto. At iyan ay may kinalaman nga sa mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Kabanata 8, sa unang bahagi ng talatang 1. At dito nga ay dinidil ni Pablo ang mga kapatid na nagpipilit ng kanilang karapatan. Ito yung mga kapatid na tinatawag na strong o yung malalakas. Makikita nyo yan sa mga sumunod na talata ng kabanatang 8. Sinasabi nila na bakit susupili ng kanilang karapatan? Bakit susupili ng kanilang kalayaan? At iyon ay ang kumain ng mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan.
Dito, hindi sinusupil ni Pablo ang kanilang karapatan, kaya lamang ay dapat may pagsasaalang-alang iyon sa mahina, sa weak. Hindi po pwedeng ipipilit po ang iyong karapatan kung iyon ay sa ikasisira naman, kung iyon ay sa ikapapahamak naman ng iyong kapatid. Hindi po pwede ang ganon. At mahalaga itong paalala sa atin mga kapatid. Sa iglesia marahil ay merong mga malalakas, merong mga mahihina, iba't iba ang katatayuan o kalalagayan ng kanyang pananampalataya o pagkakakilala kay Hesukristo. Bagaman marahil pantay-pantay tayo ng katatayuan kay Kristo, ng kaligtasan, pero sa usapin marahil ng katatayuan kung gaano siya kalago o gaano pa siya kababaw na mananampalataya, ay iba-iba tayo, kaya mahalaga yung pagsasaalang-alang. At dito ipinakita ni Pablo na siya man ay ganito ang ginagawa. Ganito ang prinsipyong tinatayuan ni Pablo. Ipinakita dito na siya ay malaya. Gusto niya sabihin sa mga taga-Korinto, kung kayo man ay malaya dahil kay Kristo, ako man ay malaya. Ako ay isang apostol. Pero hindi ginamit ni Pablo ang kanyang karapatan ng pagiging apostol. Alam niyo, napakaganda ng kaisipan ni Pablo sa kanyang ministeryo. Nabanggit ko nung isang linggo na hindi binabaliwala ni Pablo ang kanyang karapatan bilang isang apostol, ang kanyang pagiging malaya. At iyon ay ang suportahan. Pero hindi iyon ang pangunahin sa kanya. At napakahalaga na ganito ang maging kaisipan mo sa ministeryo. Ngayon, bakit ganito ang kaisipan dito ni Pablo sa kanyang ministeryo? Yun ay dahil sa Ebanghelyo. Yun ay dahil sa pagsulong ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ito po yung aking simpleng mensahe. Ngayong hapon, ang ministro ng Ebanghelyo ay handang mangaral sa kabila ng kawalan ng suporta. Ang ministro ng Ebanghelyo o isang mangangaral ng Ebanghelyo ay handang mangaral sa kabila ng kawalan ng suporta. Nabanggit ko muli nung nakaraang linggo kung gaano kahalaga para sa isang iglesia ang kahandaan na suportahan ng isang ministro ng Ebanghelyo. Sa tingin ko ay binigyan ko naman yun ng diin. Pero kung hindi ganito ang isang iglesia, dapat ay nadoon pa rin ang kahandaan na mangaral ng isang ministro ng Ebanghelyo. Hindi ko sinasabi ng isang na okay lang sa isang iglesia na hindi suportahan ng isang ministro ng Ebanghelyo. Hindi po marapat yon, hindi marapat umiral yon, sapagkat iyon ay wala o malayo sa pamantayan ng Diyos. Sinabi natin na kinuot nga ni Pablo na huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang siya'y gumigiik. Ay hindi makatarungan yung kahit sa isang hayop na gumigiling, parang nagpo-produce ng parang sa iyong pagkain, siya ayaw mong pakainin. Siya na may karapatan sana na kumain ng kanyang ginigiling, ay bubusalan mo. Ay isipin nyo, ipinakita ni Pablo yung ganong prinsipyo, hindi para baliwalain ang para sa isang hayop, kundi ang sinasabi niya ay hindi ba yung ganyong larawan ay para sa atin? O lalo pa para sa isang ministro ng Ebanghelyo? Pero kung hindi nga ganito ang iglesia, dapat ay nadoon pa rin ang kahandaan ng isang tinawag sa ministeryo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon marahil ang simpleng tanong ay bakit napakahalaga nito? Para sa isang ministro ng Ebanghelyo, walang suporta. Pero bakit nadoon ang kahandaan mo na mangaral? Sa dalawang bagay, sa dalawang katotohanan. Una, sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo ay higit kaysa suporta. Sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo ay higit o mas mahalaga kaysa suporta. At pangalawang bagay, sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo ay obligasyon, hindi opsyon. For the preaching of the gospel is obligation, not option.
So yan ang dalawang bagay na marahil malinaw sa ating teksto na ating tinunghayan. So yung unang bagay kung bakit napakahalaga para sa isang ministro ng Ebanghelyo na mangaral sa kabila ng kawalan ng suporta, sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo ay higit o mas mahalaga kaysa suporta. Nakita natin na hindi tinatanggi ni Pablo ang karapatan ng kanyang pagiging apostol. Ano yung gusto niyang sabihin doon? Yung karapatan ko na suportahan nyo. Yan ang gusto niyang sabihin sa mga taga-Korinto. Pero dahil nauunawaan ni Pablo na pwedeng maging hadlang yon sa Ebanghelyo, hindi niya pinilit yon. Katunayan ay handa si Pablo na hindi tumanggap ng anumang suporta mula sa Korinto. Bagaman yung ganung kaisipan ni Pablo ay ginamit ng mga taga-Korinto, kaya naman si Pablo ay ayaw tumanggap ng suporta sa atin, kaya naman si Pablo ay hesitant na tumanggap ng suporta sa atin. Nagpapakita lamang yon na hindi talaga siya apostol. Nagpapakita lamang yon na inferior na apostol siya kumpara sa mga ibang mga apostol. Nagkaroon sila ng ganung kaisipan. Pero hindi totoo yon. Yung ganung kaisipan ng mga taga-Korinto, marahil yun ay kanilang mga palusot lamang kung bakit ayaw nila talagang suportahan si Pablo. Nakita natin ang mga ebidensya ng pagiging apostol ni Pablo, pero hindi niya ginamit ang karapatan ng pagiging apostol. Muli, yun ay dahil sa Ebanghelyo para hindi mahadlangan ito. Talatang 12, kaya ako ay bumaling sa talatang 12, ang linaw na sinabi niya diyan, kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang hindi kami makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Napakaganda ng resolve ni Pablo sa kanyang ministeryo. So, higit sa suporta, ang ministro ng Ebanghelyo ay handang mangaral para sa pagsulong nito. Nakakahanga ang ministeryo ni Pablo. Ang kanyang kapasyahan sa ministeryo. Alam niyo, hindi madali na hindi suportahan sa ministeryo. Hindi madali na tiisin ang lahat ng bagay alang-alang sa ministeryo. At marahil kung sa maraming pagtitiis sa ministeryo, hindi nakakaduda si Pablo. Pero yun ang sinabi niya. Tinitiis niya lahat ng bagay, marahil ang kawalan, ang kakulangan marahil ng suporta at sa marami pang bagay sa ministeryo niya. Pero handa raw niyang tiisin yun alang-alang sa pagsulong ng Ebanghelyo. Alam niyo, yung sinasabi dito ni Pablo na parang ayaw nilang maging dahilan na makahadlang sa ministeryo, sa pagsulong sa Ebanghelyo ay parang inilarawan niya sa isang daan. Sa isang road or way na marahil ang Ebanghelyo ay susulong, magtutuloy-tuloy. Ang sinabi niya, handa kaming magtiis para hindi kami maging parang obstacle doon. Para magtuloy-tuloy, para sumulong. Hindi yung sila pa ang haharang doon para hindi magpatuloy o sumulong ang Ebanghelyo. O kaya halimbawa sa isang tulay na okay naman yung marahil daan ng sasakyan, pero ang nangyari sa tulay, marahil bumagsak, hindi na makalusot yung anumang sasakyan doon. Parang ganun ang nakikita ni Pablo kung ipipilit niya yung kanilang karapatan. Ay dapat ganito ang kaisipan ng isang ministro ng Ebanghelyo. Dapat ang iniisip niya, yung pagsulong ng Ebanghelyo, hindi yung mahadlangan pa ito. Isipin nyo na lamang kung may suporta nga si Pablo, pero hindi naman makapagpapatuloy ang pagsulong ng Ebanghelyo, ang pangangaral, mabuti ba yon? Para kay Pablo, hindi mabuti yon. Mas mabuti pa kay Pablo ang magtiis ng lahat ng bagay, ang hindi tumigil sa paghahanap buhay,
Mas mabuti pa kay Pablo ang magpatuloy na gumawa ng tolda kaysa mahadlangan ang pagsulong ng Ebanghelyo. Alam niyo, napakaganda ng pangitain ni Pablo sa Korinto. At yun ay sa patuloy na pagsulong ng Ebanghelyo. Isipin niyo kung sila pa magiging hadlang nito, para kay Pablo, hindi niya kakayanin yun. Ang bigat kay Pablo noon, kaya sinabi niya, kahabag-abag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. At ito ay magandang paalala sa isang tinawag na mangaral ng Ebanghelyo. Sa halip na isipin mo ang iyong sariling pagsulong, isipin mo muna ang pagsulong ng Ebanghelyo. Hindi natin maitatanggi na mayroong pumapasok sa ministeryo para sa pansariling interes, para sa pansariling pagsulong. Sa madaling salita, maling motibo. Marahil masuportahan. Maling-mali ang ganyang kaisipan sa ministeryo. Maalala nyo na isa sa mga kwalifikasyon ng isang naghahangad na maging pastor or elder ay hindi maibigin sa salapi. At yun daw ay sa kanyang manner or motive. Manner and motive. Kaya muli, ito ay magandang paalala sa isang pastor o nagnanais maging pastor. Ano sabi ni Apostol Pedro sa mga matatanda na nadoon sa pangangalat sa kanyang unang sulat, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinakikiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, etc. Hindi sa mahalay na pakinabang. Kung minsan, marahil kahit si Pedro, nakikita niya na pwedeng ganun ang mangyari. Masyadong mahalay. Usapin niyo ng suporta. Magpapastor ako, marahil susuportahan ako ng church. Dinidiin ko na hindi kailangan ng ministro ng Ebanghelyo na suportahan. At mali nga, para sa isang iglesia na ganun ang maging kaisipan sa isang ministro ng Ebanghelyo, hindi ka namin susuportahan. Mali. Pero mali rin para sa isang ministro ng Ebanghelyo na isipin ang kanyang pansariling pagsulong. Dapat ay malayo ang kaisipan ng isang tinawag na mangaral ng Ebanghelyo sa bagay na yon for his own advancement. Ang ilan pa nga, tayo ay muling boboto sa ating bansa. Hindi ko man nilalahat, pero marahil may ilang politiko na kaya tatakbo ay para sa pansariling kapakanan, para sa pansariling pagsulong, hindi para sa pagsulong ng bansa. Hindi marapat ang ganon. Ang hamon ko ay para sa isang ministro ng Ebanghelyo, bago mo isipin ang pansariling pagsulong, isipin mo muna ang pagsulong ng Ebanghelyo. Kung ang inisip ni Pablo ay pansariling pagsulong, ipipilit niya na suportahan siya ng Korinto. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Katunayan, sinabi niya na hindi raw niya ito sinusulat, ang mga bagay na ito para daw gawin niyo sa akin to. Hindi ko ito sinusulat para baguhin niyo yung practice niyo. Hindi yan ang sinasabi ni Pablo. Yan ang makakita natin sa talatang 16. Ang pinakadahilan nga dyan ni Pablo ay bakit ayaw niya ipabago ang practice ng mga taga-Korinto
ay mas mabuti pa raw na siya'y mamatay kaysa pawalang saysay ng mga taga-Korinto ang kanyang pagmamalaki. At ano yung pagmamalaki ni Pablo? Kayang suportahan. Yung karapatan niya, nakilalanin niyo ang aking karapatan na suportahan. Wala kay Pablo yun. Mas mabuti pa siyang mamatay. Yan ang sinasabi niya. Alam niyo, kung mabigat kay Pablo na hindi suportahan ng mga taga-Korinto, mas mabigat sa kanya na hindi kilalanin ang kanyang karapatan dito. At dapat ganito ang damdamin ng isang ministro ng Ebanghelyo. Dapat ay okupado ang kanyang isip kung ano yung ikasusulong ng Ebanghelyo, hindi okupado ang kanyang isip ng suporta. Hindi marapat ang ganon. Alam niyo, kung si John Calvin ay mas inisip ang sariling pagsulong, marahil hindi siya pupunta ng Geneva. Marahil hindi siya babalik sa Geneva. Para sa kanya, napakabigat ng kanyang, alam niya kung ano ang Geneva. Sa katunayan, maging ang kanyang citizenship ay naipagkaloob lamang sa kanya. Malapit na siyang mamatay. Napakahalaga ng citizenship sa Geneva noon. Pero imagine, naipagkaloob sa kanya, di ko alam kung 1-2 taon na lamang, may sakit na siya noon. Malapit na siyang mamatay. Naipagkaloob sa kanya. Pero para kay John Calvin, hindi mahalaga niya. Hindi lubos na mahalaga sa kanya. Sabi niya, ang citizenship daw niya, ultimately, ay sa heaven. So, unang bagay kung bakit napakahalaga para sa isang ministro ng Ebanghelyo ang kahandaan ng pangangaral, sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo ay higit o mas mahalaga kaysa suporta. Pangalawang bagay, sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo ay obligasyon, hindi opsyon. Alam niyo, dahil sa kawalan ng suporta ni Pablo sa Korinto, marahil pwede niyang isipin, pwede niyang piliin, ay talikuran ko na lamang ang pangangaral ng Ebanghelyo. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Naintindihan ni Pablo na dito siya tinawag. At kung dito siya tinawag, katungkulan o obligasyon niya na ipangaral ito. So ang tinawag na mangaral ng Ebanghelyo ay walang opsyon o dahilan, kundi ang ipangaral ito. Kung ang pagbabasehan ni Pablo ay suporta, hindi na niya ipapangaral ang Ebanghelyo. Pero nakita niya na dito siya tinawag, sa madaling salita, nakita niya sa kanyang sarili, wala akong choice kundi ang ipangaral ng Ebanghelyo. Gustong ipakita dito ni Pablo na katulad ng sa isang alipin, ay ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Ibig sabihin, anuman yung iutos sa kanya ng kanyang Panginoon, wala siyang ibang dapat gawin doon, kundi ang sundin yun. Ganyan yung gustong ipakita o sabihin dito ni Pablo. Kaya nga daw wala siyang dahilan na magmalaki. Kung ipangaral man niya ang Ebanghelyo, yun ay dahil ang katungkulan daw o ang pangangasiwa ay ipinagkatiwala sa kanya. Ganyan natin makita ang isang pinagkatiwalaan ng mangaral ng Ebanghelyo. Walang puwang ang pagmamalaki sa kanyang puso. Hindi niya po pwedeng sabihin na wala akong suporta eh. Paano ko ipapangaral ang Ebanghelyo? Hindi ganyan ang isang tinawag na mangaral ng Ebanghelyo. Saan kayo nakakita ng isang alipin na nagreklamo sa kanyang Panginoon? Saan kayo nakakita ng isang alipin na hindi sumunod sa utos ng kanyang Panginoon? Marahil wala kayong makikitang ganyang alipin. Pansinin niyo ang sinabi ng Panginoong Hesus mismo, bagaman ang konteksto nito ay sa usapin ng pagpapatawad sa isang kapatid. Anong sinabi niya sa Lucas 17, talatang 7 hanggang 10? Sino sa inyo na mayroong aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang magsasabi sa kanya pagkagaling sa bukid? Pumarito ka agad at maupo sa hapag ng pagkain. Sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbigkis ka, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom. Pagkatapos ay kumain ka at uminom. Pinasasalamatan ba niya ang alipin?
sapagkat ginawa niya ang iniutos sa kanya. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Sa usapin ng pagpapatawad, parang ang bigat sa iyo ng pagpapatawad. Ang sinasabi ng Panginoon, kung ikaw man ay magpatawad sa isang kapatid na nagkasala, ginawa mo lang ang iyong tungkulin. Ganito nakita ni Pablo ang kanyang kalalagayan bilang isang tinawag na mangaral ng Ebanghelyo. Wala siyang karapatan na magmalaki sa kanyang Panginoon sa tumawag sa kanya sapagkat marapat mo lamang gawin yon. Pasasalamatan ka ba? Hindi. Ginawa mo lamang ang iyong tungkulin. At napakahalaga na makita natin ito sa ating mga sarili, marahil lalo na sa isang tinawag na mangaral ng Ebanghelyo. Walang pagmamalaki sa ating puso. Kung ginagawa man natin yung tungkulin na iniata sa atin ng ating Panginoon. Patungkol muli sa mga politiko, kung tawagin sila mga public servants, bagaman kung minsan hindi nagiging totoo yun sa kanila, pero kung tawagin sila public servants, alam nyo tayo, ang tawag sa atin, unworthy or unprofitable servants. Parang ang bigat sa kalooban, parang masakit sa taenga. Pero yun ang sinabi ng Panginoon. Sabihin mo na ako'y walang kabuluhan na alipin, ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Ganon sa isang pinagkatiwalaan ng mangaral ng Ebanghelyo. Ang hamon ko ay, bilang mga aliping walang kabuluhan, huwag kang magmalaki kung ipinapangaral mo ang Ebanghelyo. Nabanggit ko kanina, dahil marahil walang suporta si Pablo sa Korinto, pwede niyang isipin na hindi na ipangaral ang Ebanghelyo. Pero ang ganyang kaisipan ay isang pagmamalaki sa kanyang Panginoon. At kung minsan ay meron tayong ganyang kaisipan, kung minsan ay meron tayong ganyang damdamin, kung minsan ay tinuturing natin ang ating mga sarili na parang mga lingkod na may kabuluhan. Mga kapatid, ginagawa lamang natin ang ating tungkulin bilang isang alipin. Kaya sa mga katulad kong mga ngaral, o maging sa iyo na itinuturing ang sarili na ordinaryong miyembro, huwag kang magmalaki kung ibinabahagi mong Ebanghelyo. Huwag kang magmalaki kung ginagamit ka sa ministeryo. Huwag mong kailanman isipin na dahil ibinabahagi mo ang Ebanghelyo, ginagamit ka sa iglesia sa anumang paraan ng ministeryo, ay sabihin mo, anong para sa akin? Ay masabi mo, anong makakamtan ko? Hindi ganyan ang kaisipan ng isang alipin. Nabanggit ko na marahil may pumapasok sa ministeryo dahil sa maling motibo. Masuportahan. Mali ang ganyang kaisipan sa ministeryo. Pero itong gusto kong sabihin, na bagaman ganito ang ating ministeryo o panawagan, una ay para sa aking mga kapwa, mga mangangaral, maging sa iyo, sa isang ordinaryong miyembro, na parang ang ating panawagan o ministeryo ay tinhulad sa isang alipin na walang kabuluhan. Pero mas rewarding ito. Mas may gantimpala o mas ginagantimpalaan ito at itong sinasabi dito ni Pablo. Ang sabi niya sa talatang 18 sa unang bahagi, ano kung gayon ang aking gantimpala? Ito lamang na sa aking pangangaral, ang Ebanghelyo ay ginawa kong walang bayad upang hindi ko magamit ng lubusan ang aking karapatan sa Ebanghelyo.
Ano kung ganun ang aking gantimpala? Grabing kapakumbabaan ang makakita natin kay Pablo. Pwede naman daw siyang isang banda tumanggap, pairalin ang karapatan. At kung paiiralin niya, may gantimpala siya, suporta. Pero para sa kanya ay mas rewarding yung ipangaral ang ebanghelyo na walang bayad. At yun ay para sa pagsulong nito. Marahil maraming mabuting bagay, bagaman marahil mabuting bagay ang tumanggap ng kompensasyon sa ministeryo. Ngunit mas mabuting bagay o mas rewarding ang mangaral ng ebanghelyo para sa pagsulong nito. Hindi ba mas rewarding kung makita mo na dahil sa pangangaral mo ng ebanghelyo ay may naliligtas? Para sa isang mangangaral ng ebanghelyo, mas rewarding yon. At yan ang gusto kong makita ng mga wala pa kay Jesucristo. Sa iyo na marahil masasabi mo sa iyong sarili na hindi pa ako ligtas. Gusto kong makita nyo na kaya ipinapangaral sa inyo ang ebanghelyo ay upang maligtas kayo. Alam nyo kung merong isang kabigatan ng isang mangangaral ng ebanghelyo o isang pastor, ay yung makita niya na marahil sa tagal ng panahon ng kanyang pangangaral, pagsisikap at panawagan na lumapit ang isang makasalanan, ay yung makita niya na hindi lumalapit ang isang makasalanan na to kay Kristo. Walang ibang mas mabigat sa puso at kalooban ng isang mangangaral ng ebanghelyo, kundi ang iyong kaluluwa. Kaya sana huwag kang magmalaki. Kung ikaw ang tinutukoy ko, sana ay huwag kang magkaroon ng pagmamalaki sa iyong puso. Wala akong pakialam sa ebanghelyong pinapangaral mo. Sana ay hindi mo binabali, wala ang pangangaral na narinig ninyo marahil linggo-linggo. Bakit? Yun ay para sa inyong kaligtasan. At para naman sa nangangaral ng ebanghelyo ay sana walang pagmamalaki. Kung ipinapangaral mo ang ebanghelyo, mga kapatid, walang puwang anumang pagmamalaki sa ating puso. Kung minsan natatalo marahil tayo ng ating damdamin. Kung minsan ay bakit sa kabila ng ating mga pagpapagal ay marahil hindi nakikita ng church. Marahil yung iyong pang-araw-araw ay iniisip mo pa. Kung minsan dumadating at nangyayari yan sa ministeryo, pero marahil bahagi lamang yan ng pagdurusa. Kung minsan parang ang tingin sa ministeryo, napaka-ginhawa. Parang ganun kagaan ang dating ng ministeryo sa kanila, kaya parang okay lang, napapasok ako sa pagpapastor. Hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng ministeryo. Marahil malinaw yun sa naging pangangaral kanina. At yun nga yung naging hamon sa amin. Napakahalaga ng kapakumbabaan ng isang mangangaral ng ebanghelyo kung ginagawa mo man ang iyong tungkulin. Dahil yun ay ginagawa mo lamang bilang isang alipin na sumusunod sa utos ng kanyang Panginoon. Si John Calvin ay ginamit ng Panginoon walang duda sa reformasyon sa Geneva. Doon nababanggit ko na kung pag-uusapan at kung mayroong pwedeng sabihin na sino yung paborito mong reformer, lagi ko nababanggit, paborito kong reformer si John Calvin. At kung mayroong isang dahilan kung bakit si John Calvin ang aking pinipili,
At dahil makikita mo kay John Calvin yung kapakumbabaan pagdating sa ministeryo. Sa kabila na ginamit siya ng Panginoon ng matagumpay sa Geneva, karoon ng reformasyon, pero never na nagkaroon siya ng pagmamalaki sa kanyang puso. At ang isang halimbawa lamang niya na nung siya'y mamatay, hindi niya ninais na malaman kung saan yung puntod niya. Marahil pwedeng sambahin pa. Marahil ngayon, kahit ngayon ay walang nakakaalam ng naging puntod ni John Calvin. Grabing kapakumbabaan ang makakita natin kay John Calvin bilang ministro ng Ebanghelyo. At sana, una sa aking mga kapwa mangangaral, ay ganito ang ating pairalin sa ministeryo at maging sa buong iglesia. Sana ay walang anumang pagmamalaki ang umiral sa atin para sa pagsulong ng Ebanghelyo. At sa tingin ko ay ito yung isang bahagi na sinasabi sa himno na ating aawitin bilang tugon. Sabi sa 2 verse, hayunat may gantimpala sa langit ating gawain. Ng tao'y di man pansin nga si Kristong pupuri sa atin. Bilang tugon, awitin po natin, hayot magugol ng gusto. Guwas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Dakilan naming Diyos, aming mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa iyong salita na muli ay umailang lang sa aming kalagitnaan. Papasalamat kami sa kaisipan at kapasyahan ni Pablo sa ministeryo na kung saan ay pwede naming gawing huwaran na hindi naging pangunahin sa kanya ang kairali ng kanyang karapatan at iyon ay ang suportahan. Kundi mas nakita niya ang kahalagahan ng pagsulong ng Ebanghelyo. At nawa nga Panginoon ay tulungan niyo kami na ito ang siyang aming maging kaisipan sa ministeryo, lalo na sa iyong mga lingkod na iyong hinirang upang maging mangangaral ng iyong Ebanghelyo. Kinikilala namin na kung minsan ay nadoon ang pag-iral ng mga pansariling kaisipan o pagsulong, kung minsan ay meron kaming mga mahahalay na motibo sa ministeryo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maiwaksi ang mga bagay na ito sapagkat kaya nang nakita namin kay Pablo, ito ang pwedeng maging dahilan para hindi sumulong ang Ebanghelyo. Kaya salamat sa paalala ng iyong mga salita at gayon din sa bawat isa na marahil ay pwede ring maging instrumento sa pagsulong ng Ebanghelyo ni Kristo, ngunit kung minsan ay may kaisipan na ano ang kanyang mapapala. Panginoon, naway tulungan niyo ang bawat isa sa amin na itama ang aming mga motibo sa bagay na ito. At gamitin niyo ang bawat isa, ang iglesyang ito, para sa patuloy na pagsulong ng Ebanghelyo. Nakita namin kung paano kinilala ni Pablo ang kanyang katatayuan sa iyong harapan. Isang walang kabuluhang alipin na ginagawa lamang ang iniutos ng kanyang Panginoon. Nawa nga Panginoon ay ito ang laging maging damdamin namin na walang anumang pagmamalaki ang dapat umiral sa amin kung kami man ay naglilingkod sa iyo, kung kami man ay nangangaral ng Ebanghelyo. At hayaan niyo Panginoon na amin ding itaas sa inyo ang aming mga kasama ngayon, mga bisita, mga mahal sa buhay, na makita nila ang kahalagahan ng pagtugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Na huwag silang magkaroon ng pagmamalaki sa kanilang puso o walang pakialam sa naririnig nila na panawagan ng Ebanghelyo. Mahabag ka sa kanila, Panginoon.
O Diyos, salamat po muli sa mga oras na to na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, meron kami salita niyo na pwedeng magpaalala at magtuwid ng aming mga kaisipan. Ay nawa, ikaw ang aming tunay na napuri na samba sa mga oras na to. Itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.